Ang Gonkanjima Island, sa Nagasaki, Japan na dati, ang lugar na ito ay napakayaman, at isa sa may pinakamakapal na populasyon sa mundo. Pero ngayon, ang isla na ito na dating punong-puno ng buhay, ay isa na ngayong ghost town. Paano kaya nangyari yun? Yan ang ating alamin sa ating kwento ngayon. Kaya kung bago ka palang napadpad sa channel na ito, at kung gusto mo ng mga kwentong katulad nito, ay mag-subscribe ka na, at huwag kalimutang i-like, at pindutin ang notification bell, para lagi kang updated sa mga kwentong kagaya nito. Ilang mga lugar sa mundo ang may kasaysayan na kasing kakaiba, o kasing kagaya ng Gonkanjima Island. Ang maliit at parang kuta na isla na ito ay nasa baybayin lamang ng Nagasaki sa bansang Japan. Ang isla na ito ay napapaligiran ng seawall, natatakpan ng mga nagsisiksikang mga gusaling matataas at masisikip, at ito ay ganap na abandonado na. Ito ay isang ganap ng ghost town at wala nang nakatira sa loob ng mahigit 40 taon. Noong unang bahagi ng 1900s, ang Gonkanjima Island ay binuo ng Mitsubishi Corporation, na pinaniniwalaan na ang isla ay nakaupo sa isang mayamang deposito ng submarine carbon. Sa halos sumunod na daang taon, lumalim at mas humaba pa ang minahan, na umaabot sa ilalim ng seabed upang kukunin ang karbon na nagpapalakas sa pagpapalawak ng industriya ng Japan. Noong 1941, ang isla, na wala pang 1 kilometro kwadrado ang lawak, ay gumagawa ng 400,000 toneladang karbon kada taon. At marami sa mga tauhan nito, na nagtatrabaho sa minahan sa ilalim ng dagat ay mga sapilitang manggagawa na mula sa bansang Korea. Ang higit na kapansin-pansin kaysa sa minahan, ay ang lungsod sa isla ay patuloy na lumalaki. Upang ma-accommodate nila ang mga manero, nagtayo sila ng 10 palapag na apartment complex, sa may parte na bato. Ito ay isang matataas na maze na pinag-uugnay ng mga patio, koridor, at hagdan. Gumawa din sila ng mga paaralan, restaurant, at gaming house, lahat at ito ay napapalibutan ng proteksyon na seawall. Ang isla ay naging kilala bilang Midorinashi Shima, ang isla na walang berde. Ang isla ay kamangha-mangha. Noong kalagitnaan ng 1950s, ito ay nakapaloob sa halos 6,000 tao, na nagbibigay dito ng pinakamataas na density ng populasyon na nakilala sa mundo. Pero sa pagdaan ng mga taon, unti-unti nang nauubos ang deposito ng karbon na siyang pinagkukunan ng isla, hanggang sa tuluyan na itong naubos. Walang nagawa ang Mitsubishi kundi isinara na lang ang minahan, at ang mga residente ay umalis lahat, at ang islang lungsod na ito na dating mayaman at matao ay inabandona, iniwan at ngayoy unti-unti nang bumabalik at kinukuha na ng kalikasan. Ang mga gusali na dating magagara ay nagsimula ng hanina at gumuho, at sa unang pagkakataon, ang mga sementadong patio, ay nagsimulang tubuan na ng mga damo, lumot at iba't ibang bagay. Ang mga basag na salamin at mga lumang pahayagan ay inililipad at humihip sa mga lansangan, sumisipol ang simoy ng hangin at tunog ng dagat sa mga bintana ng mga abandonadong gusali. Sa ngayon, makalipas ang 50 taon, ang isla ay eksaktong kagaya na noong umalis ang Mitsubishi. Ito ay isang ghost town na nasa gitna ng dagat. Ano ang masasabi mo sa ating kwento ngayon? Mag-comment ka lang at ating babasahin. At muli, hanggang sa susunod pa nating kwento.